Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 5 most wanted sa Central Luzon arestado ng Pro-3. Sagupaan sa pagitan ng magkaribal na commander ng MILF sa Makabuwal SGA muling sumiklab. Disqualification case laban sa pamilya Tulfo ibinasura ng COMELEC 1st Division. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang 5 top most wanted na kriminal ng Police Regional Office 3 o Pro-3 sa magkakasabay na anti-criminality operation sa Central Luzon kahapon. Unang nahuli si Keishen Gabuan, 29, sa San Jose del Monte, Bulacan. Siya ang top 8 most wanted sa lalawigan at may kasong statutory rape na walang piyansa. Kasunod nito, inaresto si Ariel Ramos Alog alias Tito Ayes sa Olongapo City. Siya ang ika-4 na regional most wanted at may kasong qualified rape and acts of lasciviousness. Samantala, hinuli rin si Dick Bernardino, 56, sa Cabanatuan City na may kasong statutory rape at paglabag sa RA 7610. Naaresto rin si Rainer Luna, 37, sa Pampanga dahil sa droga at si Marshall Tuazon, 52, sa Nueva Ecija na may kasong statutory rape. Pinuri naman ni Police Brigadier General Jean S. Fajardo ang matagumpay na operasyon at hinimok ang publiko na makipagtulungan sa PNP upang masugpo ang kriminalidad sa rehiyon. Muling naganap ang putukan sa pagitan ng dalawang magkaribal na grupo ng mga commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Makabuwal Special Geographic Area o SGA BARM. Ito ay sa kabila ng isang kasunduang tigil putukan na naayos kahapon lamang sa tulong ni Mayor Abbas ng Tugunan Municipality at ng militar. Ayon sa mga ulat, 3 commander ang sangkot sa sagupaan, sina Commander Delna, Commander Atang at Commander Abdullah. Kinumpirma ng militar na nakumpiska nila ang 4 na malalakas na uri ng armas mula sa mga naglalabang grupo. Matatanda ang unang naganap ang sagupaan noong unang araw ng Ramadan, March 2, bilang umano'y paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid ng isang miyembro ng MILF BIAF 188 Base Command. Dahil sa patuloy na tensyon, pinapayuhan ng mga residente ng Makabuwal at ang mga kalapit na lugar na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ibinasura ng Commission on Elections sa COMELEC 1st Division ngayong araw ang disqualification petition laban sa 5 miyembro ng pamilya Tulfo na sabay-sabay na tumatakbo sa pagkasenador at kongresista para sa 2025 elections. Sa nasabing petisyon na inihain ni Attorney Virgilio Garcia, nais nitong ipadiskwalipika ang magkakapatid na sina Erwin at Ben Tulfo na kumakandidato sa pagkasenador, isa pa nilang kapatid na si Wanda Tulfo Teo na first nominee ng Turismo Party List, asawa ni Senator Raffy na si ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Pua Tulfo at anak nilang si Quezon City 1st District Representative and re-electionist Ralph Tulfo. Giit ni Virgilio, dapat hindi pahintulutan ang kandidatura ng 5 dahil sa political dynasty at issue ng citizenship. Ayon naman kay COMELEC Chairman, maaari pa rin mag-file ng motion for reconsideration ng petitioner na pagdidesisyonan ng NBank. Nakapending naman ang second disqualification case laban kay Erwin kaugnay ng kanyang citizenship. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jaya Reyes, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.